tama ba tong, is this the right way to do it given the current context? Hindi pong, di ba tapang-tapang niya dati? Make my day. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Di ba? Sinabi niya yun. Tama? Di ba? Naka-address yung kay Trillanes kung hindi ako nagkakamali. Pero ngayon, na merong balita, meron siya naulinigan na merong arrest warrant yung ICC sa kanya, magtatago rin pala ito. Kaya, what do you make of that? Naku naman. Nung una, bitaw pa dyan, nung una lumabas tong balitang ito, di ba? Parang hulihin na nyo ako para maalagaan ko si Tatay Digong sa dahig. So, bukod sa supposedly matapang, mayroong pamparang, gagawin ko to dahil maaalagaan ko yung mahal kong tao. Yung pala, mas mabilis pa sa alas 4, nagtago na. September 10, nawala na eh. So, November 10, nawala na eh. So, mag-iisang buwan na siyang nawawala. Parang, ewan ko, ako, dati pa, hindi ko naman pwede kasi sabihin nagulat ako eh. Kasi hindi naman yan ang unang panahon na parang umatras siya eh. Di ba nung unang inaresto si dating Pangulong Duterte nung Marso, meron ding period doon na nawala siya. Gitna ng campaign, pero hindi siya mahagil. Tapos meron ako narinig na interview na tinatanong, nasa ba mo kayo? Nandito ako sa mga bundok-bundok sa Mindanao. So, hindi ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng balita na baka siya ay mapa-aresto ng ICC at siya ay nagtago. So hindi nakakagulat. Pero, dahil nga nang binanggit mo, parang sobrang taliwas doon sa pinapalabas niyang image. Pangalan nga, bato eh. Tigas. Matatag. Anong klaseng bato yung nagtatago? Saka diba dapat, ikaw magtatago sa ilalim ng bato, hindi bato yung magtatago. Magtatago mula sa'yo. Gugulong pa palayo, tapos papalok sa butas para makita. Parang, ewan ko. Tapos, ito pa, image, PMA graduate, chief ng PNP, chief implementor ng Oplan Double Barrel. So, di ba, alam mo, ito, di ba, kilabot ng mga kriminal. Tapos, dati, siya pa yung nagsasabi, di ba, meron siyang quote natin na kung wala ka namang maling ginawa, ba't ka matatakot? Dapat ilang beses nang binalik sa kanya yun eh. Kung ikaw naman ay buong loob mo na tama lang ang ginawa nyo sa Tokhang, na tama lang lahat ng mga libu-libong pinatay nung habang ikaw ay PNP chief, di panindigan mo. Hindi yung parang nawawala ka na lang bigla, nagtatago ka dahil meron chismis na merong arrest warrant. Yung pa nga yun eh. Hindi pa nga nadong meron eh. Di ba? Parang chismis pa lang eh. Pero ayan na, para sa kanya, enough na yun para sa'yo magtago. So, medyo walang bilib. Pero, dati pa naman akong medyo bumaba na bilib ko sa kanya dati pa eh. So, hindi ako masyadong yung level of disappointment ko parang konti na lang. Kasi yung expectation ko din hindi na rin mataas eh. Yun ang beauty ng mababa ang expectation. You're not prone to disappointment. Ayan Tama. Words of wisdom from us. Babaan yung standard nyo, hindi tayo masyadong malungkot. Kumbaga, parang ignorance is bliss, pero konting refined lang. Okay. Tama. Ito, legally, Attorney Barry. baka masyadong bumaba yung credibility mo dahil sa pag-guest dito sa Pax First. Baka nakakalimutan niyo po, Professor Rambatasan, practicing lawyer. Okay. Legally, how should the government, let's say nandyan na nga yung, although, dinig ko nandyan yung arrest warrant from the ICC. How should the government go about this in terms of implementing this? Diba meron sila yung argue na, hindi, dapat dumaan muna sa korte. Sinasabi ng iba, hindi, yung 9851, applicable na yan. Pwede nang damputin yan. Very clear na yung 9851 will apply. Kasi we're surrendering si Bato de la Rosa if ever magkaroon ng warrant na galing sa ICC. Hindi naman sa ibang gobyerno, kundi sa isang international tribunal. Ang ICC, hindi naman yan nasa ilalim ng a foreign state. Ang ICC ay isang multinational international organization na binubuo ng madaming estado pero hiwalay yung kanyang identity from any specific member state. So hindi siya covered nung, for example, rules ng extradition. Dahil ang extradition, klarong-klaro, nag-a-apply lang kung mayroong ibang estado make ng extradition request. Okay? Based sa isang extradition treaty. So, para lang klaro, extradition, nagkasundo kayong dalawang bansa, tayo tsaka US, for example, na
kung yung isang tao na may criminal case dito sa amin ay tumakas at nagpunta dyan sa bayan nyo, nag-agree tayo na pag nag-request kami, huhulihin nyo yan at ibabalik nyo dito sa amin. Yan ang extradition. So, kung halimbawa si Bato de la Rosa ay kaso sa US at hiningi ng US sa atin na through yung extradition process na hulihin nyo, balik nyo dito, yun ay extradition. Yun ang dadaan. Doon sa rules na sinasabi ng Supreme Court na kailangan may file na kaso, kailangan mag-appear siya doon, titingnan yung validity ng request, etc. Mahal lang siya i-extradite upon court order. Pero ito kasi hindi yun eh. Wala namang ibang estado humihingi sa kanya ng custody sa kanya, kundi isang international tribunal. Hindi covered ng extradition rules yun. Ano mag-a-apply? 9851 specifically says, pwede siyang mag-apply sa isang international tribunal. Okay? Isang taong merong pending case before an international tribunal, and under the strength ng 9851, pwede siya agad hulihin at i-turn over yung custody sa International Criminal Court. Gaya nung nangyari kay dating Pangulong Duterte. So ako, very, very clear yung applicable law dito ng 851 at hindi yung extradition rules na laging pinangangalandakan ngayon ng mga supporter ni Bato de la Rosa. Kasi hindi naman to extradition eh. So, ganun kasimple. So 9851 covers surrenders to international tribunals and therefore yun ang susundin. Ayun. Okay. O sige, Attorney Barry, thank you very much for joining us tonight dito sa Facts First. Marami naman natutuhan ng ating mga kababayan. Okay, thank you. Sana si Senator Bato meron ding natutunan para diba? Nagtatago eh. Baka naka-disguise, no? Pero magaling naman yung kanyang mga abogado sa Senado, no? Itong si yung anak niya, no? Yung ambassador ni Jesus Christ, di ba? Yan. Numero 1 na nagtatanggol sa kanya. Tama. Dapat sa proseso, di ba? Naging champion ng due process bigla itong mga ito, no? Oo. Napaka-ipokrito. Siyempre, kapag ikaw na yung nakakailangan ng proteksyon, bigla magiging kampiyon ka ng due process. Pero nung panahon na ikaw yung nanggigipit ng mga tao, wala kang pakialam. And that is the best argument on why we need to respect due process. Exactly! That's it. Kasi, aabutin ng panahon, aabutin ng araw, ikaw yung naan sa piitan, di ba? So, dapat, wala. Meron kasi mga ibang tao, feeling ko, hindi sila naniniwalang matatapos ang maligayang araw nila. Pero kaya pagdating ng medyo madilim-dilim na panahon, biglang bumabalik. May tawag doon eh. Ano tawag doon? Hubris. Tama. Hubris.